Sabi ko nga sa iyo, huwag natin umpisahan sa mga balita. Umpisahan muna natin para sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Yung pong pang-inspirasyon na mga pang-spiritual ho na usapan muna tayo, mga kaibigan. Sana may matutunan po tayo dito, no, sa kwentong ito tungkol po sa ating mga nais sa buhay na idinudulog po natin, inilalapit po natin sa Panginoong Diyos, no? Alright, so ito po yung kwento kasi. Dito muna tayo, aralin natin ang kwento. Sabi, may isang elepante at saka isang aso, mga kaibigan. Nasabay, nabuntis. Oh. Isang elepante po at isang aso, nasabay hong nabuntis. Same time. 3 months later, 3 buwan ang nakalilipas, ang aso ay nanganak ng 3 tuta. Ay, 6 pala. 6 palang tuta. Okay? Pagkaraan ng 6 na buwan, nabuntis ulit siya. And 9 months later, siya na naman ay nanganak, 1 dosena na. So, yung pattern ng panganganak ng aso ay nagtuloy-tuloy, partner. Okay? Nagtuloy-tuloy. 18 months later, 18 buwan ang nakalipas, nilapitan po nung aso yung elepante. Sabi niya sa elepante, "Hey," sabi ho niya. Yun ang sabi niya eh. "Hey, elephant," sabi niya. Mahirap kasi, partner, kung tatanggalin ko yung ele at sabihin ko lang, "Hey, pante." Parang ganun pangit eh. Okay. Sabi niya, "Sister, sigurado ka bang buntis ka?" Yun ang tanong hulong aso sa elepante. Kasi sabay tayong nabuntis eh. Diba? Tapos ako'y nanganak 12 ng mga tuta. Oo, 3 beses na. Pero ikaw, nag-i-expect ka pa rin. Anong nangyayari? Ano nangyayari sa'yo? Sabi nung aso, mga kanyusig. Sumagot ho ang elepante. Sabi niya, "Alam mo, sister," sabi niya, "meron akong sasabihin sa iyo, napaka-importante na sasabihin sa iyo na gusto kong maintindihan mo," sabi niya. "Alam mo kasi," sabi niya, "ang dinadala ko ay hindi tuta. Ito'y isang elepante," sabi niya. "At ako," sabi niya, "nanganganak ako once every 2 years. Sabi ho nung elepante, mga kaibigan. "Pero, kapag lumabas ang anak ko sa aking sinapupunan," sabi niya, "mararamdaman ng buong mundo." Sabi niya. "At kapag yan ay tumawid sa kalsada, ang lahat ng tao'y titigil at," sabi niya, "tititig at," anong tawag doon? Yung tawag doon? Yung parang ma-amaze, something like that, no? Sabi niya doon sa aso, "Sister, ang dinadala ko is a powerful and majestic." Sabi niya, partner. So ano ang istorya? Ano pong natutunan natin sa istorya na yun? Elepante, pag nanganak pala, once every 2 years lang. At yung kanyang panganganak, mga kanyuzik, sabi nga niya, kakaiba. Diba? So, kung sa ating pang-spiritual na pamumuhay, ang sabi ng elepante, don't lose faith. When you see others receiving their rewards quickly, don't feel jealous if yours hasn't come yet. Yun ang turo ho ng elepante. Hindi ho siya nainggit kasi dun sa aso na, diba, blessing eh. Diba, tuloy-tuloy siyang nanganganak. Hindi po siya nainggit po doon po sa sa elepante. Sabi ho ng elepante, don't despair. Instead, remind yourself, my time is coming, and when it does, people will be amazed. Diba? So, part of it, sabi nga ho, God's
timing is perfect. And everything comes when it's meant to. Never too soon, never too late, but always at the right moment. Sa ating pong mga kahilingan sa Panginoong Diyos. Never too soon, never too late, but always at the right moment. So don't lose faith. Huwag tayong mainggit sa mga rewards, mga blessing na natatanggap ng iba. Bakit napakadali? Huwag ho tayong mainggit, huwag tayong magselos sa Panginoon kung yung sa atin po ay hindi pa dumarating. Dahil may pangako po ang Panginoong Diyos. Sabihin natin sa sarili natin, pag dumating na yung tamang panahon sa akin at nandyan na, ang mga tao ay mamamangha dahil ito'y galing sa Panginoong Diyos. No? So right timing. Kaya nga, sabi ko nga kahapon sa Isaiah 30:18, mga kaibigan, be patient. Be patient. Sometimes, God make us wait longer. May mga ganong pagkakataon po sa buhay po natin. Sa atin hong lahat, alam ko naman lahat po tayo, pati mga nakikinig ngayon, napakarami ho natin kahilingan sa Panginoon. Diba? Minsan din na natin alam anong unahin natin na hiling sa Panginoon. Yung iba humihiling na, Lord, bigyan mo kami ng panghanap buhay. Lord, bigyan mo kami ng tulungan mo kami sa aming negosyo. Lord, tulungan mo kami. May sakit ang aking ganito, may ganyan, may sakit sa family. Lord, wala ho akong trabaho. Lord, punong-puno na ho ako ng utang. Lord, ano ba yung mga hinihiling natin? Sana magkaroon kami ng ganito, manalo ako ng loto. Meron tayong mga plano sa buhay po, mga kaibigan, no? But sinasabi nga ho, be patient. Sometimes God makes us wait longer because the blessing is bigger. And the people around you will amazed once dumating yung hinihiling po natin sa Panginoon. Just remind ourselves, no? My timing is coming. Sabay-sabay tayo. Ulitin natin. My timing is coming. And when it does, people will be amazed. Once again, for the last time, God's timing is perfect. Amen? Amen. Tandaan po natin yan. God's timing is perfect. Yes. Amen ba yun? Sabay-sabay tayo. Amen. Amen. Yan. So palakpakan po natin ang poong may kapal. Muli binigyan niya tayo ng pagkakataon na magising, mabuhay, kumayod muli para sa pamilya, kasama ang buong pamilya. No? Ang sa akin lang po ay panalangin. Panalangin sa bawat isa. Panalangin na, kumbaga, tawag dito, mawala ho yung mga jealous spirit na sinasabi. Kasi meron hong mga jealous spirit, mga evil eye. Diba? Mawala po yun sa atin, no? Okay? Sige. Maraming salamat po. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa At sa puntong ito, 774